Chori Choli, shout out sa iyo kay Aloha si Raulo din si Claire, kasama na pala sa trabaho niya ang pag-shoot ng reels. Gago eh, di ba? Putang inan yan. Kung hindi ka ba naman tanga, Auntie Claire? Akala mo siguro talaga, pare-pares kayo mga out of touch eh. Thank you very much kay Catherine S4N4V ha. O, mabuhay ka dyan sa Japan. Tama lang yun. Pahiyain sila, mga bangag. O, sabi niya. O, alam ninyo mga bossing, i-heart ko muna itong mga comment ha. Babasahin ko yung may mga comment na may kulay ha. O yung mga comment na may kulay, babasahin natin yan. At kung ano yung gustong pag-usapan nitong may mga comment na may kulay, re-reactionan natin lahat yan. Okay, maraming salamat sa inyong sa inyong kabaitan. Pupunta ka doon. Gamit mo pera ng taong bayan, putang ina mo. Si Inday Sara. Tapos sasabihin na naman niya, nandito kami para magtrabaho. Nandito kami para pukin ang ina ninyo. Ang trabaho ninyo, pag-aani ng buhay ng mga Pilipino. Hindi magpunta sa Canada at gumawa ng reels. Anong reels ang gagawin nyo? Pukin ang ina nyo. Vlogger ba si Bongbong? Presidente si Bongbong ng Pilipinas, hindi niya kailangan ng reels. Ang kailangan ni Bongbong Marcos magtrabaho para maibsan ang kahirapan ng mga Pilipino, bumaba ang presyo ng bilihin, maging safe ang mga kalsada sa mga magnanakaw, hindi maging adik yung mga kamag-anak, pamilya, tiyuhin, tiyahin, mga pamangkin nila, at saka hindi mangurakot sa pera ng taong bayan. Yan ang trabaho ng isang presidente, putang ina ninyo, hindi para magpunta dyan sa ibang bansa at magre-reels kayo, mga tarantado kayo. Bakit? Pag nag-reels kayo, kikita kayo? Ha, gusto nyo mag-reels? Putang ina ninyo, kumuha kayo ng pera ng taong bayan, baka mga nakahiga pa kayo sa upuan habang lumilipad yung eroplano papunta dyan. Ilang oras ang biyahe dyan eh. 18 oras, 14 oras, dare-diretso yung biyahe dyan eh. So bumiyahe kayo dyan gamit ang pera ng taong bayan, ilang kayong magkakasama. Putang ina mo, Claire Castro. Anong trabaho magagawa mo dyan? Magre-reels ka? Dito ka nalang mag-reels sa Pilipinas. Ginastos mo pa yung pera ng taong bayan. Hindi na nga makakain yung mga kababayan mo eh. Tapos gagastos pa kayo, ilang kayong pupunta dyan. Putang ina nyo, palamon pa namin kayo. Palamon kayo, pagasolina kayo, lahat ng gastos dyan, pagkain, hotel, bayad namin ng mga taong bayan, pukin ang ina ninyo. Tapos mumurahin lang kayo, galit kayo, mumurahin lang kayo, magngangangaw kayo, mumurahin lang kayo. Buti nga, mura lang inaabot ninyo eh. Ini-imagine ko nga eh, kung putang ina, kung siguro pwede lang mambato ng itlog, baka binato ng itlog na bugok yan si Bongbong dahil sa sobrang sobrang katarantaduan ng ulol na yan eh. Di ba? Nagalit daw si Auntie Claire nung tinawag siyang pangit. Putang ina, nagagalit ka pag tinatawag kang pangit, pero hindi ka nagagalit pag tinatawag kang bobo. O lahat ng tao sa Pilipinas ang tawag sa iyo bobo. So sa isang bagay lang siya nagagalit. Pag tinawag siyang pangit, fake news daw 'yun. Pero pag tinawag mo siyang bobo, hindi siya nagagalit kasi totoo siguro na bobo talaga ang putang ina. O minsan kasi ang tao, pagka walang prinsipyo, kahit na anong ipagawa mo sa kanya, at kita mo yung mga artista, di ba? Kahit anong pagawa mo sa artista, tatawa, iiyak, minsan taong grasa, minsan gagawin mong aso, gagawin nila lahat. Para saan? Para sa pera. Ganyan na din si Claire Castro. Para sa pera, kahit magmukhang gago siya, magmukhang bobo siya, abogado man siya, pero hindi niya na ginagamit yung utak niya. Kahit mali si Bongbong, pinagtatanggol pa rin niya. Bakit? Kasi nga, para sa pera. O, ngayon magagalit ka, minumura ka ng taong bayan. Yung taong bayan na nagagalit sa'yo, yung nagbabayad ng biyahe mo eh. Pupunta kayo ng abroad, magre-reels kayo. Putang ina, hindi namin kailangan ng reels ninyo. Wala namang manonood ng reels yung mga putang ina ninyo. Ang manonood ng reels nyo, mga troll army nyo lang din. I-share yan ng mga troll army ninyo. Kayo lang din naman na nanonood. Pero yung taong bayan, putang ina, diring-diri sa inyo eh. Pumunta ka sa sa comment section ng PTV4. Pumunta ka sa comment section ng mga nagtatanggol kay Claire Castro ngayon. Putang na durog na durog. Pumunta ka sa comment section ng mga mainstream media. Durog na durog. Pinagmumura sila ng mga Pilipino. Troll army ba yun? Hindi. Pag tinignan mo yung mga account sa Facebook, may friends. Matatagal na yung mga account nila. Daan-daan yung mga kamag-anak nila doon, pati may mga mukha. Hindi katulad ng mga nagko-comment sa Facebook page natin na putang ina, walang pamilya. Naka-lock profile, tatatlo kaibigan, tapos puros cartoons, anime yung mga itsura, tapos yung mga letra ng pangalan, puta hindi mo mabasa. Hindi ba? So gago talaga. Bobo talaga. Pag tinawag mo pangit, galit na galit siya. Pero pag tinawag mo bobo, okay lang sa kanya. Pare sila ni Larry Gadon eh, bobo eh. Oh, nagagalit siya si Inday Sara, namamasyal. Putang ina mo pala eh. Si Inday Sara pag namamasyal, hindi naman gumagamit yan ng pera ng taong bayan, pera niya yung ginagamit niya eh. Tapos ikaw putang ina mo ka, pupunta ka diyan, pa-reels ka, tapos kapag sinita ka ng mga Pilipino na inaabuso ninyo, nagagalit kayo. Tapos ang gusto niyo ipa-deport sila? Ha? Tapos sasabihin na naman niya, kasi yung mga sinasabi nung mga nagsisisigaw sa amin,
parang pinalalabas niya mga Duterte supporter. Putang ina ninyo. Akala ko ba madami kayong mga loyalista? Akala ko ba sikat kayo? Akala ko ba magaling kayo? Bakit mas marami sa ibang bansa nagmumura sa inyo? Bakit sa Pilipinas marami minumura kayo sa mga comment section? Akala ko ba kagagaling ninyo? O di inamin mo rin na maraming DDS sa buong mundo, regardless kung bastos man yan, mga yan, DDS pa din yan. O bakit hindi kayo pinagtanggol sa Canada ng mga sinasabi ninyong mga Pilipino na gustong-gusto kayo? Tumalisik patuloy yung laway ko. O hindi ba? Bakit hindi kayo pinagtanggol? Walang nagtanggol sa inyo dun, kahit isa ang nagtanggol pa sa inyo, pulis. Tapos pagkatapos kayong pinagtanggol ng pulis, sinatid kayo sa sasakyan, tayo na yung mga pulis na yun nakipag-selfie pa dun sa mga Pilipino na minumura-mura kayo. Ngayon, yung mga muka noong yung mga muka ng mga Pilipino na nag-selfie dun sa mga pulis, ikinakalat ng mga troll army at itong mga vlogger na mga gunggong neto ni Bongbong Marcos. Kinakalat nila. Gusto nila kondinahin yung mga Pilipino na yun. Bilib na bilib kami sa mga Pilipino na yan. Na mga aloha, maraming salamat sa iyong pagpapamember. Bilib na bilib kami. Saludo kami, dyan sa mga Pilipino na nagmura-mura sa kanila dyan. Tinatangkilik ba namin yung pagmura ng Pilipino? Oo. Lalong-lalo na kung ang minumura ng mga Pilipino ay yung mga magnanakaw at mga kawatan sa gobyerno. Kasi kung ang mumurahin ng mga Pilipino, matinong tao, baka isa tayo sa mga magtatanggol sa mga matitinong taong pinagmumura ng mga Pilipino. Katulad ng mga Duterte, minumura ng mga dilawan, minumura ng mga loyalista. Pinagtatanggol natin. Bakit? Kasi Duterte, magandang ginawa sa bayan ito si Bongbong. Minumura sila ngayon. Diyan ba sa pinuntahan nila may nagtanggol sa kanila? Wala. Karamihan nung nagpunta diyan, gigil sa kanila. Nagpunta sila sa isang lugar, may mga Filipino community. Yung mga Filipino community, ba't hindi kayo lumabas para awayin yung mga Pilipino na nagmumura kay Bongbong? Hindi ba? Baka naman yung mga Pilipino na dinala nila diyan sa diyan sa kanilang meet and greet, baka mga bayad din yan. Di natin alam, di ba? So, tuwan-tuwa. Ang dami. Grabe ngayon ang social media. Tapos nag-iiyak. Sasabihin niya na, meron naman tayong freedom of expression. Wag lang bastos. Putang ina ka. Ikaw ang pasimuno ng bastos Di ba? Si Claire Castro ang pasimuno ng kabastusan. Ikaw ang pinakabastos na spokesperson sa balat ng lupa. Tapos ayaw mo na bastusin ka? Sa tuwing may problema ang bayang Pilipinas, wala ka ng ibang binring up kundi Duterte. Pag may problema Pilipinas, Duterte may kasalanan. Kahit na si Bongbong ang presidente. Pagka may ganito, si Duterte. Pag may ganyan, si Duterte. Kaliwat kanan kung bastusin mo si Inday Sara, bastusin mo si Pangulong Duterte. Diba? Birthday ni Pangulong Duterte sa The Hague, binastos mo. Birthday ni Inday Sara, binastos mo. Tapos putang ina mo ka, pumunta ka dyan, pinagmumura ka ng tao, ayaw mo na mabastos ka? Ano ka? Special ka? Special child lang yarn? Diba? Ayaw mo na bastusin ka ng mga Pilipino pero nukno ka ng kabastusan yung bunganga mo. So, tuwan-tuwa ba ako? Oo. Tinatangkilik ko ba yung ginawa ng mga nasa Canada? Oo, lalong-lalo na kung ang mumurahin mo, kung ang ihaharas mo, yung mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Anong ini-expect nila? Nagnakaw sila? Nangulimbat sila? Nang abuso sila ng mga Pilipino? Tapos, gusto mo red carpet? Gusto mo, pupulbuhan pa kayo sa likod? Pupunasan pa yung mga pawis ninyo? Ha? Ganun ang gusto nyo? Tapos, yung mga tao na nagmura sa inyo, Duterte na naman? Sabihin na natin, Duterte. Ba't kayo minumura ng mga maka-Duterte? Kasi, mga wala kayong utang na loob. Mantakin mo, tinulungan na kayo na makabalik sa posisyon, tapos tinrabaho nyo pa, tinarantado nyo pa yung pamilya nila Inday Sara. Talagang magagalit yung mga Duterte supporter sa inyo. Duterte supporter yung mga nagpanalo sa inyo Hindi naman natin pwedeng sabihin na nanalo si Bongbong Marcos dahil sa numero ng mga loyalista. Si Leni Robredo nga, vice presidency na lang yung tinakbo nila. Si Leni Robredo, last minute na lang naman nakilala yan. Kung hindi pa namatay si Jesse Robredo, hindi pa makikilala kung sino yung Leni Robredo. Di ba? Jesse Robredo, masikat pa ba yan kaysa kay Bongbong Marcos? Para yung kanyang asawa na abogadong housewife manalo at ang tinalo Marcos, sobrang lakas na political family. May pera kompleto. Tinalo ng isang housewife, tapos sasabihin ninyo na si Bongbong Marcos ang nagpanalo kay Inday Sara. Paano nangyari 'yun? 32 million si Inday, 31 million si Bongbong. Common sense mathematics. Ibig sabihin, yung mga bumoto kay Inday, marami doon 1 milyon hindi bumoto kay Bongbong. Pero lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay Inday. Therefore, ang nagpanalo kay Bongbong Marcos,
Mga butante ni Inday. Hindi nyo na kayang baguhin ang history. Pinalo nga kayo ni Leni Robredo eh. Maraming salamat, Mama Bing. Thank you very much sa'yo sa iyong pakulay. God bless you. Sana mas dumami pang katulad mo na magpakulay dito sa channel natin dahil bihira tayo mag-live. So, appreciate. No? Kasi mamaya, ko na to, pa-private ko na to. So, hindi nyo na mapapanood to. I-upload ko na lang to dyan sa ating channel. So, swerte ng mga nakakapanood ng live ngayon kasi nakakapag-interact tayo. Hindi ba? Sabi pa ni Ante Gaga, sinabihan daw siyang ugly o pangit. Mga sinungaling daw. Totoo naman na pangit siya, pangit pati ugali. Actually, si Claire Castro, di man siya pangit. So, pero hindi siya maganda. Hindi siya pangit, pero hindi naman siya maganda. Gandang-ganda siya sa sarili niya. Siguro mas matatanggap pa ni Claire Castro na tawagin mo siyang boba. Kasi yun, totoo. Pero nga naman, tawagin mong pangit si Claire, marami pa namang mas pangit kay Claire. Nandiyan dyan si Dilima. Nandiyan dyan si Pinoy Ako Vlog. Nandiyan dyan si Falsis. Yan, mga pangit yan. Nandiyan dyan si Llamas. Nandiyan dyan si Kapunan. Nandiyan dyan si Luistro. Ayan, mga pangit yan. Si Redon. Yan, mga pangit yan. Pag tinawag mong pangit sila Redon, okay lang sa kanila kasi alam nila totoo. Pero, itong si Claire Castro, tawagin mong pangit, magagalit yan. Kasi, hindi naman siya pangit. Hindi siya maganda, pero hindi siya pangit. Pero pag tinawag mong bobo, at tinawag niya na fake news yung tawagin mo siyang bobo, pati ako magagalit nun. Kasi hindi fake news na bobo yan. Maraming salamat kay Maribel sa iyong pagpapamember. Mabuhay ka. Di ba? So, tuwan-tuwa tayo. Ang saya-saya ng social media. Ang sarap ng tulog natin lahat kagabi. Kasi at least, nakabawi tayo. Tuwan-tuwa naman yung mga Duterte supporters. Tuwan-tuwa naman itong mga to. Sila Boss Dada. Yun lang naman. Small victory is still a small victory. Kahit na sa ganung paraan man lang makabawi tayo sa sobrang dami ng kahayupan na ginagawa nila kaysa wala, di ba? Kasi tinatawan-tawanan lang kayo ng mga yan. Amelita, Homa 615, maraming salamat sa iyo. Domo arigato gozaimasu. Mabuhay ka. True naman si BP Sara nagpanalo kay BBM. Ano sabi nito? Dapat kasi hinarap niya para magkaalaman talaga. Kung oo nga naman, dapat hinarap mo yon, Claire Castro. Kung ikaw sa sarili mo, alam mo na matino ang gobyerno mo, di nung sinabihan ka sana na, you should tell your president to resign. Di sana hinarap mo siya, bakit naman? Di ba? Matapang ka nahamon mo nga ng debate kung sino-sino hinahamon mong debate. Di ba? Tapos yun, mga Pilipino, hindi mo kayang i-debate. Bakit? Kasi wala kayo sa Pilipinas. Maraming salamat kay kay Angeleo 207 sa pagpapamember. Kaya kayo gigil na gigil kasi wala kayo sa Pilipinas, hindi niyo magamit PNP, hindi niyo magamit NBI, hindi niyo magamit DOJ para gipitin itong mga tao na to. Kasi dito sa Pilipinas, pag sa Pilipinas ginawa yan, dinimandan nyo na. Kaya lang, nasa ibang bansa kayo Matatapang lang naman kayo pag nandiyan kayo sa Pilipinas, pag nandiyan kayo sa ibang bansa. Gaano katapang yung mga Duterte supporter, hinarap kayo. Bakit hindi nyo kayang harapin yung mga Duterte supporter? Bakit hindi nyo sila kayang kausapin, hindi nyo kayang kumbinsihin? Kung mali yung iniisip nila tungkol sa inyo, yun na yung opportunity para i-correct nyo sila. Hindi ba? Yun na yung opportunity para i-correct nyo sila. Bakit hindi nyo ginawa? Di ba? Kasi wala kayo sa Pilipinas. Hindi kayo makakapag-angas. Nagyabang ka pa nga pumunta ka sa pulis anong sabi ng mga pulis? Nung pinuntahan ka, nung pumunta ka doon, nagsumbong ka, ang sabi ng mga pulis, hindi ka naman inaano. Sinisigawan ka. Hindi ka naman sinampal. Hindi ka naman sinabunutan. Hindi naman bawal na sigaw-sigawan ka. Unang-una sa lahat, kung ikaw taga-gobyerno, ayaw ng mga tao sa gobyerno mo at sinisigawan ka nila, hindi na kasalanan yan ng mga sumisigaw sa'yo. Pakinggan mo yung galit nila. At kung may pagkakataon, wait lang, usap tayo. Ano ba problema mo? Bakit mo pinagre-resign si Bongbong? Di ba? Sasabihin niya kung bakit niya pinagre-resign. Ikaw, spokesperson ka man. Di kausapin mo, ay hindi. Kasi ayon sa batas, ganito, ganyan. Ito yung mga nagawa na namin sa Pilipinas. Bakit hindi? Ba't hindi mo ginawa yun? Pumunta ka sa polis. Ini-expect mo yung mga polis hulihin yung mga sumisigaw at nagmumura sa'yo. Yan ang problema sa inyo, mga putang ina nyo, mga spoiled brat kayo. Akala ninyo sa ibang bansa, kaya nyong gaguhin yung mga pulis at gamitin para iligtas kayo mula sa mga katarantaduhan nyo katulad ng ginagawa nyo dito sa Pilipinas. Kasi kung dito sa Pilipinas ginawa, kita mo si Matibag, di ba? Ang yabang ni Matibag, nung nagpunta ng Senado, minura ng mga supporter. Anong ginawa niya? Nakipagmurahan siya tapos gusto niya ipahuli? Hulihin yan. Ba't mo hulihin? Minura ka lang, hulihin yan? Masama ba magmura? Lalong-lalo na kung taga-gobyerno ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Opportunity na yun, Claire. Di sana kinausap mo na. Kasi ako, kung meron kukumpronta sa akin,
na loyalistang Marcos, katulad nung nakaraan, nandiyan daw sa bar sila, Jack Argota. May lumapit daw sa kanila, isang tao, sabi daw, Jack Argota, bakit ka nagpolitika? Ganda na sana nung content mo eh. Sabi niya, ganun talaga eh, Duterte ako eh. Tinanong daw siya, hanggang kailan ka magiging Duterte? Sabi daw sa kanya. Sabi daw niya, habang buhay, anong pakialam mo? O tapos, tumayo na sila, tumakbo daw palayo yung gago. O hindi ba? Kami mga banateros, when you confront us, haharapin ka talaga namin. Thank you very much kay Sweet Bliss 309 ha. Boss Dada, kami dito sa Fujimishi, sa Itamaken ng mga solid DDS ay sobrang galak sa nangyari kay Claire at BBM. O yan ang sinasabi nung taga Japan. Ang sarap talaga magbasa ng comment kapag ganito maliwanag. Pag madilim, ang hirap basahin eh. O pero pag ganito may kulay, ang sarap-sarap basahin. Sige lang, yung may mga pakulay diyan, basahin natin yung inyong mga comment. Maraming salamat sa inyo. 'Di ba? Sa Canada, mayroong freedom of speech. So huwag matakot mag-criticize, get your chance. Kasi sa Pilipinas kakasuhan. O, tama. O, di ba ganun ang gusto nila magawa? Gusto nila makaganti. Gigil na gigil sila. Minura sila, pinahiya sila. Putangin na ninyo. Nahihiya pala kayo sa mura. Ba't hindi kayo nahihiya magnakaw? Di ba? Nahihiya pala kayo sa galit ng taong bayan. Bakit hindi kayo nahihiya mangulimbat? Bakit hindi kayo nahihiyang mangkawat? Ba't hindi kayo nahihiyang mga abuso ng karapatang pantao kundi ba naman kayong mga tarantado? O, si Pangulong Duterte kahit saang bansa magpunta, inimbitahan pa yan sa Israel. Inimbitahan yan sa Hong Kong. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at